Oratio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan, kaya't di na mamamatay. Hallelujah, hallelujah, ipagdiwang ngayon. Hallelujah, hallelujah, ang kaniyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan, kaya't di na mamamatay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito,
na ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito, kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo'y muling nabuhay, tunay ngang siya ang ating kaliwanagan. Narito ang liwanag ni Kristo na maluwalhating muling nabuhay. Pawiin nawa niya ang kadiliman sa ating mga puso at isipan. Natitipon tayo upang tumanaw ng utang na loob sa Panginoon sa biyaya ng 500 taon ng pananampalataya sa ating bayan. Ang liwanag ni Kristo ay ang liwanag ng ating pananampalataya. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa handog na pananampalataya, sa biyaya ng pagiging kabahagi ng simbahan at sa misyon na ipahayag ang kanyang habag at pag-ibig sa mundo. Hilingin natin na ang ating hubileo ay magdulot ng pagpapanibago ng pananampalataya at masigasig na pagsasabuhay nito. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilhaw. Sa diwa natin isipan, si Yesu Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilhaw. Sa diwa natin isipan, si Yesu Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilhaw. Sa diwa natin isipan, si Yesu Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilhaw. Sa diwa natin isipan, si Yesu Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos,
ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, bugtong nanang, Panginoong Diyos, Kordero na Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at ng Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang
na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang Kanyang pag-ibig ay nagpakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil nang agtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang magkasundo tayo. Nang amang lumikha nitong mundo, buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Buntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan,
buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, Hari ng likaya. Magbasbas ka, si Kristo'y inihain na. Pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng nakatutok at nagsisimba sa kani-kanilang mga tahanan at sa iba't ibang panig ng mundo. Mapagpalang araw ng pagkabuhay ni Kristo sa inyong lahat. Nitong mga nakaraang araw, habang ako po ay nagbabasa ng balita sa lahat ng nangyayari sa ating paligid, sa buong mundo, at lalong-lalo na sa ating bansa, lalo na sa sitwasyon ngayon ng COVID-19
ng pandemic sa ating bansa. Mahigit 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, 12,000. Parang hindi naman nababawasan. Mababawasan lang, pero madadagdagan. Kaya naman hindi ko maiwasan na mag-alala at matakot. At parte sa pakiramdam na nararamdaman ko ay para sa lahat ng Pilipino. Parte ito dahil napakadami naman pwedeng alalahanin. Una, yung mga frontliners. Sabi nga, kahit na nabigyan na sila ng vaccine, dahil wala pa yung second dosage, kailangan nilang sumabak, kailangan na nilang magtrabaho. At dahil dito, nagpa-positive pa rin sila. May isang ospital, 180 ang empleyado, 110 doon positibo. Sino ba namang hindi matatakot? Sinong hindi mag-aalala kung ang mga tutulong sa atin ay nagkakasakit din? Nakakaalala, nakakatakot din para sa mga Pilipinong kailangan magtrabaho araw-araw para may makain. Kasama na din yung aking pamilya na inaalala ko na hindi ko rin naman nabibisita. Lahat to pumapasok sa aking isip, kaya hindi ko maiwasang hindi matakot at mag-alala. Pero ang kwento ng isang mag-ama ang lalong nagpaalala sa akin at lalong nagkaroon ng takot, pero may pinaalala sa akin. Sabi nung kwento nung anak, habang minamaneho niya yung kanilang sasakyan para dalhin yung kanyang ama sa ospital dahil positibo sa COVID-19, paulit-ulit daw niyang sinasabi sa kanyang ama, "Tay, laban pa. Hahanap tayo ng ospital. Kahit saan tayo makarating. Kahit makarating tayo sa Pampanga, hahanap tayo ng ospital." Marami na kasi silang napuntahang ospital, pero walang tumanggap sa kanila dahil puno na ang mga ito hanggang sa makarating sila sa Valenzuela. Doon, may ospital na sa wakas tumanggap sa kanila. Isa lamang yung tatay sa mahigit 160,000 na nagpositibo. Parang ang hirap ipagdiwang ang pagkabuhay sa ganitong realidad ng ating paligid. Ang hirap ipagdiwang ang pagkabuhay kung marami ang namamatay. Ang hirap ipagdiwang ang pagkabuhay kung marami sa ating kabuhayan ay patay. Pero yung salitang, "Tay, laban pa," ang bumalik sa akin para maintindihan ko na ang buhay ay may buhay dahil may pag-ibig. Ang buhay ay may buhay dahil may pag-ibig. Mga kapatid, ito po ang ibig sabihin ng ating ipinagdiriwang pagkabuhay ni Jesus. Dinaanan niya ang lahat. Narinig natin ang istorya kung paano siya nagpakasakit at namatay. Alam natin ang ginawa sa kanya magmula sa mga alagad na tinuring niyang kaibigan na nagkanulo sa kanya hanggang sa mga umusig, humusga at nagpapatay sa kanya. Pero natapos na ang mga iyon. Napagtagumpayan na niya
ang mga pagsubok na iyon. Lumaban si Jesus gamit ang pag-ibig at ngayoy nagpapatuloy mabuhay. Pero hindi pa ito agad nahayag sa lahat dahil sa ating ebanghelyong narinig, naratnan ni Maria Magdalena na nakabukas ang libingan ni Jesus. Natakot at nag-alala siya dahil akala niya mayroong kumuha sa Panginoon niya. Hindi pa nila nauunawaan ang nakasaad sa kasulatan na kailangang mabuhay si Jesus. Marami sa atin ang katulad ni Maria Magdalena, hindi alam kung bakit kailangang mabuhay si Kristo. Marami sa atin katulad ni Maria Magdalena, hindi alam ang ibig sabihin ng pagkabuhay ni Kristo. O pwede naman, marami sa atin ang katulad ni Maria Magdalena, nagdadalamhati, nalulungkot, natatakot, at nag-aalala pa rin. Paano ba naman? Hindi mo maramdaman ang mga yon, kakatapos lang pahirapan si Jesus, kakatapos lang patayin si Jesus, tapos ngayon, hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Marami sa atin, katulad ni Maria Magdalena, hindi nauunawaan ang pagkabuhay ni Jesus. Kaya't magandang balikan natin ang pag-ibig ni Jesus na siyang dahilan ng kanyang pagkabuhay. Pag-usaping pag-ibig, ginagawa mo ang lahat para mabuhay. Pag-usaping pag-ibig, nilalaban mo ang lahat kahit parang ubos na ubos ka na. Iniisip mo pa rin ang iba kahit nasasaktan ka na. Minsan nga, hindi mo nauunawaan kung bakit kailangan mong gawin. Basta ang alam mo lang, ikaw ay umiibig. Sana lahat ganito. Sana lahat pinaglalaban tayo. Sana lahat ginagawa ang lahat para mabuhay tayo. Sana iniisip ang kapakanan ng lahat. Sana ginagampanan ang kanilang katungkulan at tungkulin ng may pag-ibig. Sana din, kung hindi na kaya, ipaubaya na lang sa iba. Sana kung di kayang manindigan, isipin na lang ang iba, alang-alang sa kanilang kapakanan. Ganito naman talaga, dapat at tunay na pag-ibig. Iniisip ang iba para sa kapakanan ng iba. Sa panahon natin ngayon, ang pagkabuhay ay ibig sabihin pag-ibig. Sa mga nanunungkulan na bukod sa Diyos, sila'y ating inaasahan. Sana ang isipin at alalahanin din pag-ibig sa bayan. Unahin ang taong bayan. Ilaban. Sikaping mabuhay tayong lahat. Sana gawin ang katungkulan ng may pag-ibig at pagbibigay ng sarili. Hindi na panahon para magsisihan. Hindi na panahon para magturuan. Lahat tayo kailangan may gampanan. Ito yung pagkabuhay ni Kristo. Iniisip tayo, nilaban tayo dahil mahal tayo. At ipinagdiriwang natin ito para maalaala natin kung paano dapat magmahal. Una, ang iba para sa kapakanan ng iba. Isip ay iba at laban para sa iba. Para po sa lahat ng nagbuwis ng buhay
ngayong panahon ng pandemya para sa iba. Nawala lang sila sa mundo, pero hindi mamamatay ang kanilang alaala dahil ang pag-ibig nila kailanman hindi pwedeng mabura. Para naman sa ating mga naiwan, laban, magtulungan, at magmahalan. Ito ang ating kailangan. Ito ang ibig sabihin ng pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang pagkabuhay ay pag-ibig ng Diyos na nilaban tayo, inisip tayo, at lahat para sa ating kapakanan. Maligayang pagkabuhay po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Nagaganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo po'y makakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po ang 3 katanungang ito. Si Satanas ay itinatakwil po ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay itinatakwil po ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pangaakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay itinatakwil po ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Kaya po, kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal ng anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya at sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot po ang mga katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo po ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo po'y makakapangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot po ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo po ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makakapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot po ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo po ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa bisa ng binyag, tinanggap natin ang karangalan bilang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya naman, buong pagtitiwala tayong umasang ipagkakalob niya ang ating mga kahilingan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway buong tapang na maihayag ng Simbahang Katolika at ng mga pinuno nito ang pagtatagumpay ni Kristo sa mundong nababalot ng dusa at takot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga namumuno sa aming bansa ay isantabi ang mga pansariling adhikain upang malaya silang makapaglingkod sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway pakinabangan ng mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga nagdurusa ang mga pagpapalang kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway magkaisa mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagsugpo sa kahirapan, at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa magkaroon na agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumin na ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga yumao ay tanggapin sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa bisari ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, hilingin natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay ng iyong anak sa kamatayan, na ngayon ay nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo, aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal.
para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, Amen.
Diyos, purihin ng Diyos. Amen, Alleluia. Amen, amen, amen. Amen, Alleluia. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masayhan sa tinapay na pamista, pagod wakas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kaniyang kabutihan.
niya'y tunay, naging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupad. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, pagod wagas. Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at mga nahihirapan sa panahon ngayon. Ganon din ipagdasal natin ang ating pamahalaan, ang buong mundo, lalo na ang ating bansa. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo, at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko na muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay Kanyang nawang ipagsanggalang, kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesukristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan, sa Kanyang kapistahan sa kalangitan, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humay kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipindot ka namin, aral mo
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,